Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating online Bible study. Mag-aaral po muli tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, muli kami po nagpapasalamat sa araw na ito dahil binigyan mo kami ng oras para kami magnilay-nilay sa inyong mga salita at pagbulay-bulayan ng mga ito. Muli, Panginoon, hiling po namin na ikaw po ang manguna sa gawain ito. Patnubayan mo kami hanggang sa simula hanggang sa matapos po ito. Muli, Lord, ikaw po ang may taas at dakila sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa ating pong mga buhay, naranasan na po natin na may mga bagay po tayong inaasam na gusto po nating mapasa atin. At meron din, dumaan din po sa ating buhay, sa ating kabataan, na kung saan tayo po ay nagkakaroon po ng request sa ating mga magulang. Kunwari, yung ating magulang sinasabi sa atin na galingan mo anak kapag naging top 1 ka or kapag na-achieve mo yung goal mo, bibilihan kita ng bike, bibilihan kita ng paborito mong laruan. Basta gawin mo yung best mo. Ganun din nga na dahil tayo, inaasam-asam po natin yun. Kaya ginawa po natin yung best natin, nag-work hard po tayo para mapasa atin yung bagay na yun, yung pangako ng ating mga magulang. Ngunit, meron po yung sometimes na nagre-request tayo sa ating parents, ngunit hindi po nila naibibigay yung kagustuhan po natin. O kaya, yung kaibigan mo, nagsisik ng advice sa'yo, pero, o payo sa'yo, pero yung payo na gusto niyang mapakinggan is hindi niya na-meet o parang kulang sa kanya. So, ang mga bagay na ito is meron pong kinalaman sa ating pag-aaralan sa araw na ito. So, pag-aralan po natin is unanswered prayers. So, lahat po tayo nakakaranas na naranasan yung may nirequest ka, pero hindi dumating sa'yo. Di ba? Meron nanalangin tayo, pero hindi agad tinugon ng Diyos. O kaya, hindi pa tinutugon ng Panginoong Diyos. Kung tatanungin po natin yung mga tao, or maybe yung mga Christian na, if we as some Christians abandon the faith they once had, the reason is usually unanswered prayers. So, kadalasan po yung kaya inaabandon yung faith o kaya nawawalan na tayo ng pananampalataya sa Panginoong Diyos dahil sa mga unanswered prayer na hindi pa na tutupad o tinutupad ng Panginoong Diyos. So, kadalasan tayo po ay nangihina na or nawawalan na tayo ng pananampalataya. Sinasabi natin sa sarili natin, Lord, ang tagal naman nung pinapanalangin ko, bakit hindi mo pa ibinibigay? Lord, bakit siya panalangin niya, tinupad mo na. Pero ako, Lord, ang tagal-tagal ko na, pero yung panalangin ko, yung prayers ko, hindi mo pa tinutupad. Lord, hindi ka naman ata totoo eh. Peke ka, Lord, peke ka. So, sa kadalasan, yun yung ating nararamdaman o kaya yun yung dahilan kung bakit nawawalan tayo ng pananampalataya kasi hindi po tayo marunong maghintay, di ba? Hindi po tayo patient na maghintay sa ating mga panalangin. We have all had experience. So sabi ko nga po, is lahat po tayo nakaranas ng bagay na ito. Of unanswered prayer, we pray for God's healing for a loved one. We pray to God to bring renewal to our life. We pray for this pandemic to end. We pray for our needs and stuff. So lahat tayo pinapanalangin na yung mga loved ones natin na gumaling, or maybe lahat po tayo ngayon sa mga oras na ito is pinapanalangin po natin na ma-end na po itong pandemic na ating nararanasan. Kasi lahat tayo gusto nang lumaya. Pero bakit hindi pa ito grinagrant ng Panginoon? Bakit wala pang kasagutan dito ang Panginoon Diyos? So dito po, kapag nagpatuloy pa tayo sa ating pag-aaral, is malalaman po natin lahat po ng kasagutan sa ating mga katanungan about sa unanswered prayers. So, why does nothing seem to change
when God has promised us. Bakit nga ba walang nangyayari kung ang Panginoong Diyos ay mayroong promise o pangako sa atin, na kung saan sabi niya dito sa Matthew chapter 7 verse 7, ask and you will receive. So kapag tayo po daw ay humingi, tayo po ay makakatanggap, di ba? Is Jesus being totally truthful? So isa na naman pong katanungan. Is Jesus being totally truthful? Totoo nga ba ang Panginoong Diyos? When He tells us, if you ask me anything in my name, I will do it. So ito po yung pangako ng Panginoong Diyos. If you ask anything in my name, I will do it. Kapag nanalangin po tayo na sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesus, gagawin ng Panginoon. So totoo nga ba ito? So bakit sa kabila ng mga pangakong ito, bakit may mga panalangin pa rin na hindi tinutugon o tinutupad ng Panginoong Diyos? So, eto po yung mga kadahilanan. 3 major reasons why prayer is not answered. So, 3 rason bakit hindi tinutugon yung ating panalangin. Una, first is the matter of motivation. So, ito po yung matter of motivation kung saan you can pray for the wrong reasons when you do your prayer never reaches heaven at all. So, kadalasan po sa atin, meron po sa atin na nagpro-pray, nananalangin para lang sa sarili niya. 'Di ba? Pinapanalangin niya lang yung sarili niya. Diba? Wrong motives, right? So, parang ganito. Example ko sarili ko. Lord, pagpalain pa po ako ng lalo. Pero yung kapitbahay ko, Lord, wag mo na po siyang pagpalain. So, do you think sasagutin ba ng Panginoong Diyos yung ganung panalangin? Di ba? Hindi. Ganito din na sa motivation. Di ba? Kapag nag-pray tayo, kapag hindi tayo motivated by the Spirit of God, di ba? Parang walang power. Kasi parang nananalangin ka na lang sa Panginoong Diyos ng verbally. Di ba? Verbal o routine na lang ng buhay mo. Ng pananalangin sa Panginoong Diyos na katulad nito. Lord, thank you for this day. Thank you sa maghapon na ito. Good night, Lord. In Jesus' name, Amen. So, ganoon din na, Lord, thank you so much for waking me up this day. Again, di ba? I-provide mo po na lahat mo ng pangangailangan ko. Amen. So, tutugunin ba ng Panginoong Diyos yung ganung panalangin, yung walang motivation, o hindi ka filled by the Spirit of God? Di ba? Parang example na lang po natin siya na it is a bird without wings. Di ba? Para siyang isang ibon na walang pakpak. So, ang ibon na walang pakpak, paano pa siya lilipad? Paano pa siya makakapunta sa malayo? O paano po siya tataas? Di ba? Kung wala naman siyang pakpak. So, ganun din po sa atin. Paano po natin mararating ang trono ng Panginoong Diyos kung hindi po tayo motivated o inspired by the Holy Spirit or by the presence of God? Kung hindi po tayo nag-on fire. Di ba? Paano mapapakinggan ng Panginoong Diyos ang ating panalangin? Di po ba? And at isang nakikita ko dito is wrong motives, di ba? Yung maling motibo. Sabi nga ko dito sa James chapter 4 verse 3, you ask and don't receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your evil desires. So, lahat po ng ating pinapanalangin na dahil hindi sinasagot ng Panginoong Diyos, kadalasan is strong desires. Yung ating pansarili lang, yung ating last lang, di ba? Yung ating sinusunod, yung ating pinapanalangin. Kumbaga, example, di ba? Lord, bigyan mo nga po ako ng numero na kung saan magpapanalo sa akin sa loto. Di ba? Tutugunin pa kaya ng Panginoong Diyos yung panalangin na yun? Kahit napakaganda ng motibo mo, nasabi mo na, Lord, yung mapapanalunan ko doon is idodonate ko po sa charity. So, tutugunin ba ng Panginoong Diyos? Di ba? Hindi. Kahit maganda yung motibo mo, kung sa mali galing paraan ng pagkuha mo ng pera na yun, hindi pa rin yun acceptable sa Panginoong Diyos. Kasi yung pagtataya sa loto is gambling, di ba? Sugal. So, yung kinuha mong pera doon is hindi mo na pinagpaguran. Pinagpaguran yun ng maraming tao na tumaya ron sa loto at umaasam ng pera na yun. So, gambling. So, marumi yung pera na panggagalingan yun. So,
Do you think mabilis po natin ng Panginoong Diyos? Do we think po na tutugunin po tayo ng Diyos? Di po ba? Hindi. At pangalawa, there is the matter of misconception. So, matter of misconception. You think that quantity is what impress God. So, eto naman yung mga tao na yung quantity ng pananalangin is yung alam nila na makaka-impress sa Panginoong Diyos. Kung madami daw yung pinanalangin nila, kung mahaba daw yung pinanalangin nila, papakinggan daw sila ng Panginoon. Totoo ba yun? Di ba? Hindi. So, quantities impress God. And so by vain repetition, you hope to storm the gates of heaven. So, sa pamamagitan ng mahabang panalangin at repetition, sa paulit-ulit na pananalangin, ang pananampalataya daw po nila is kapag pinaulit-ulit daw yung pananalangin is parang mababagabag yung si Lord, di ba? Parang makukulitan si Lord na ibigay yung panalangin niya kasi paulit-ulit daw siyang nanalangin. Di ba? Totoo ba yun? Di ba? Hindi. Parang sa atin po, di ba kapag tayo po is paulit-ulit po tayong kinukulit kahit ayaw naman po natin, di ba naiirita po tayo? Di ba? Naiirita po tayo sa ating napapakinggan. How much more po ang Panginoong Diyos kung paulit-ulit po natin siya na kinukulit sa ganung bagay. Di ba? Naiirita po ang Diyos kasi tayo po hindi na po tayo nagtitiwala sa Panginoong Diyos sa isang salita lamang. Di ba? Kahit sa isang salita lamang, kapag buo po yung ating puso, is mararamdaman naman po ng Panginoong Diyos. Kahit hindi po natin ito ulit-ulitin pa sa Kanya. Kasi sabi niya, sa simula pa lang ng panalangin, is alam na ng Panginoong Diyos ang ating papanalangin sa Kanya. Jesus says, forget it, for prayer is not magic, and God is no machine. So, kalimutan po natin yung mga bagay, yung paulit-ulit, yung mahaba na gano'n, yung ating kultura na gano'n. Diba? Kasi, sabi nga dito, prayer is not a magic. Ang pananalangin is hindi magic na kung saan, kapag nanalangin ka, instant nalalabas na at meron ng katugunan. At hindi rin ang panalangin ay hindi rin machine. It's not a machine. Na kung hindi siya isang coffee vendo machine. Na kung saan kapag nilagyan mo siya ng barya, is may lalabas doon na mainit na kape. Hindi po ganun yung panalangin. Pangatlo, there is the matter of missing mutuality. So, matter of missing mutuality. If you do not have the same spirit as God, thus in forgiving others, do not expect Him to answer your prayer for forgiveness. Diba? Kapag hindi po natin ka-espiritu ang Panginoong Diyos, kapag ang laman po ang puso natin is mayroon po tayong mga dinadamdam, diba? Mga galit, hatred, grudge, diba? Do we think na kapag nalangin po tayo sa Panginoong Diyos, papakinggan po tayo? Kung hindi po tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, di po ba hindi po tayo papakinggan ng Panginoong Diyos? Kasi God love is like electricity, it will not flow inward. It cannot flow out. You can't receive what you will not give. So, an unforgiving spirit, na sabi nga dito sa Matthew chapter 5 verse 23 to 24, basahin ko po. So, if you are offering your gift on the altar, and then you remember that your brother has something against you, verse 24, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled with your brother, and then come and after your gift. So, kapag meron po tayong dinadamdam na mga hatred, galit, o kaya misunderstanding sa ating kapwa, kung saan nagkagalit kayo, nagkaalitan man kayo, bago matapos yung araw na yun, is dapat puntahan po natin yung brother natin, yung sister natin, kausapin po natin, mag-ayos po tayo. At after noon, pwede na po tayong manalangin sa Panginoong Diyos kasi kapag nanalangin po tayo sa Panginoong Diyos na wala tayong bigatin, is napakaganda makipag-usap sa Panginoon. Di po ba? Maganda kasi wala kang bigatin na dinadamdam sa iyong puso. At mas lalong mapiplease ang Panginoong Diyos sa atin kapag tayo po ay magaan na lumapit sa Kanya. Di po ba? In Old Testament provided with some important perspective when we are struggling with the silence of heaven. So sometimes sa ating buhay na parang isip po natin is wala nang di na tumutugon ang Panginoong Diyos, hindi nakalimutan na tayo ng Panginoong Diyos. Kailangan po natin maramdaman o
o makita dito sa Exodus chapter 2 verse 23 na, "And it came to pass in the process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reasons of the bondage, and they cried, and they cried came up unto God by reasons of the bondage." So, meron po dito, tandaan po natin na yung mga Israelites noon, naging mga alila sila, naging mga alipin sila sa bansang Ehipto, kung saan ang tingin nila o ang pakiramdam nila noon sa sarili nila is iniwan na sila ng Panginoong Diyos. Pero that time na sila ay nagpakumbaba, that time na sila ay umiyak sa Panginoong Diyos sa pananalangin, sila po ay pinakinggan ng Panginoong Diyos at isinugo niya ang lingkod niyang si Moses para sila ay mapalaya sa bansang Ehipto. At nagkaroon ng katubunan yung panalangin po nila na kung saan yung pagiging alipin dati is pinalaya sila ng Panginoong Diyos. We need to remember that God answering our prayers even before we pray for them. So, kailangan po natin tandaan na ang Panginoong Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. When you're waiting for an answer to prayer, it helps to remember that God already has the answer worked out before we are even aware enough to know. So, God knows the beginning, middle, and end of every circumstances and situations in our lives. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, bago pa tayo manalangin sa umpisa, sa kaligitnaan, hanggang sa matapos ng panalangin natin, is nakikinig ang Panginoong Diyos. At wag po natin sasabihin sa sarili natin na hindi tayo pinapakinggan ng Panginoong Diyos, kasi pinapakinggan tayo ng Panginoong Diyos because He cares about us. Diba? Lahat tayo mahalaga sa Kanya. And my conclusion here is, we need to remember that unanswered prayer is not an indication of God's lack of power. So, yung pagiging unanswered prayer na yan is hindi yun indikasyon na wala na ang Panginoong Diyos, na wala ng bisa yung panalangin na yan. We pray to the same God as the Hebrews slaves, whether God's answer to our prayers is yes or no or wait. His answers are always the perfect expression of His love and power in our lives. So, lahat po tayo, gusto po nating mapakinggan, gusto po nating matupad yung ating mga pinapanalangin. So, ang kailangan po dito is kailangan po nating matutong maghintay at kailangan po nating manampalataya sa Panginoong Diyos na ibibigay po niya ang ating mga pangangailangan, ang ating tutuparin ang ating mga panalangin. Di po ba? Kasi marami na po yung tao, marami na pong testimony na kung saan 1 year, 2 years na silang nanalangin, hindi pa sila tinugon ng Lord. Pero until na nakita ng Panginoong Diyos yung kanilang pagiging patient, ang kanilang pagiging faithful, is tinupad ng Panginoong Diyos yung kanilang panalangin. So tayo po, wag po tayong susuko. Kung ano man yung pinapanalangin mo ngayon, wag mo yung susukuhaan hanggang ito pa rin ng Panginoong Diyos. So tayo po muli ay manalangin bilang pagtatapos. Thank you, Lord, sa oras na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na pag-aralan po namin, Panginoong Diyos, yung about sa unanswered prayer, Panginoon, kung saan nagkaroon po kami ng knowledge, Panginoon, about dito, kung paano pa po kami mapapa-strength ang aming pananampalataya, kung paano pa kami magiging patiently waiting sa aming mga ipinapanalangin. So, Lord, salamat po, Ikaw pong may taas na dakila at masamba sa pangalan ni Jesus.